Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Ito natin ang pagninilay natin doon sa unang enkwentro nitong si Jesus at ni San Juan. Si San Juan na taglay ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan nang siya'y dalawin ni Santa Maria. Taglay naman ni Santa Maria si Jesus, ang ipinaglihi lalang ng Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang unang pagtatagpo ay ang paggalaw sa sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth, si Juan. Sumayaw, umindak, nagpuri sa Diyos. At nasambit din ni Elizabeth sa kanyang pinsan, na si Maria. Sino ako pang dalawin ng ina ng aking Panginoon? At nagagalaw nga sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan sa pagdalaw ng ina ng Panginoon. Alalahanin natin yung magandang tagpo na yon. Ang pag-indak, ang pagsayaw, na sinasabi natin ay naggagalaw sa sinapupunan ni Elizabeth. Itong si Juan. Sa kanyang mahalagang misyon na ihanda ang daraanan ng Panginoon, na pag-aralan natin, narinig natin sa mga maraming pagninilay sa mga nakaraang panahon, na buong sigasig niyang ipinakilala ang Panginoon na darating sa buhay ng mga mananalig sa Kanya. Inihanda ang daraanan ng Panginoon sa buhay ng marami. Nanawagan siyang magbalik loob sa Panginoon, magsisi sa kanilang mga kasalanan, at ihanda ang sarili sa pagdating ng Mesiyas sa kanilang buhay, ng tagapagligtas. Kaya naman, consistent si San Juan Bautista sa pagiging matuwid na tao, at sabi nga ay ang Diyos ay mapagpala. God is gracious. God has shown favor, His favor. Ang kanyang bibigay kay Zacarias at Elizabeth ng pagkakataon na itaas ang kanilang dangal. Alisin ang kadustaan sa harapan ng mga tao. Nandun yung si San Juan Bautista na talaga namang tumindig kung ano yung kanyang naging misyon. Ipakilalang katotohanan. At naalala natin marahil yung tagpo, yung kanyang naging martyrdom. Ngayon, ang pinagdiriwang natin ay ang pagsilang ni San Juan Bautista. Madalas kasi talagang ang pinagdiriwang ng simbahan ay ang martyrdom, ang kamatayan ng mga banal. Pero ito yung kanyang pagsilang. At kung babalikan at susulyapan natin yung sa kanyang martyrdom, dahil sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Di ba't si Haring Herodes, si King Herod, sa kanyang ginawang kuha sa asawa ng kanyang kapatid na si Felipe, at sa pag-ungusap ni San Juan Bautista ay hindi mapakali, aligaga, at natatakot. Nanginginig sa takot itong si Haring Herodes.
kapag naririnig niya ang pangaral ni San Juan Bautista, ang matwid na buhay, matwid na pamumuhay, at doon sa katotohanan, di ba? Kaya yun ang naging mitya ng kanyang buhay. Yan ang naging mitya ng kanyang buhay. Hindi makapanindigan naman si Haring Herodes. Gustong-gusto niyang pakinggan ang aral ni San Juan Bautista sa kanyang pagtuturo. Pero mas umira lang kanyang kahinaan bilang tao. Si San Juan Bautista, kailangan ng ating simbahan, kailangan ng ating makabagong panahon. Tayo ay manindigan sa katotohanan, ang ipahayag, ang nais ipahayag ni Kristo, tayo ay gagamitin lamang ni Kristo sa pagpapahayag, sa pangangaral. At sana tayo matulad kay San Juan Bautista, ang Diyos ay mapagpala. Kaya naman siya ay pagpapalang binigay, handog sa kanyang mga magulang at sa ating lahat. Siya'y pagpapala. Magiging ano kaya ang batang ito? Doon sa Ebanghelyo, sabagat sumasa kanya ang Panginoon, magiging ano kaya siya? Magandang matularan natin itong si San Juan Bautista. Sa mga araw-araw na paglipas ng araw at sa pagbungad pa lang ng isang araw sa buhay natin, sa umaga na kay ganda, magiging ano kaya ako sa maghapon? Magiging ano kayang Kristiyano? Anong klaseng Kristiyano ako sa maghapon ng buhay ko na ito? Magiging ano kaya ako sa paningin ng Diyos? Yun ang magandang itanong natin. Magiging ano ako, Panginoon, sa tingin mo? Sa 24 oras. At sa marami pang 24 oras, mga araw, taon ng buhay ko, na ipagkakaloob mo ko sa mundo, sa pamilya ko, sa komunidad ko, magiging ano ako. At sana, katulad ni San Juan Bautista, maging pagpapala din tayo sa ating kapwa. Sa lahat ng sandali ng buhay natin, napakahirap kaya. Napakahirap. Ito yung hamon sa ating lahat. Ang maging San Juan Bautista, araw-araw ng buhay natin, sa mata ng Diyos. Ang tao, madaya. Madaya ang tingin ng tao. Ang Diyos hindi madaya kung tumingin sa atin. At huwag yung tingin ng tao ang ating pansinin, kundi ang pansinin natin, yung tingin ng Diyos. Lord, sana pagdasal kami ni San Juan Bautista araw-araw na katulad ng pagiging banal at dakila ni San Juan Bautista sa iyong mata at harapan. Ganon din kami, bawat isa sa amin, na sa pagninilay namin sa umagang ito at sa darating pa mga araw ng buhay namin, kami kalugdan mo. Ikaw ang nais naming tumingin ng husto sa amin. Ang tingin ng mundo, pwede namin hindi pansinin. Sabi nga sa psikolohiya, yung hindi kailangan natin i-please ang tao o ang tao ma-please sa atin. Ang Diyos lang. Amen.